So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino AC. So, ngayong araw ay manonood na naman tayo ng mga nangyayari ngayon sa WPS. So, mula ito kay PHTV, bibigyan natin to ng reaction. Meron itong pamagat na bumahagang buntot aircraft ng China, hinaras umano ang isang US Navy destroyer sa Pasipiko. Oh my God, ano kaya yan, men? Totoo kaya to? So, yan yung panonoodin natin mula kay PHTV. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Alam nyo naman yung China, sobrang, inaagaw niya na lahat, di ba? So, again, ang title ng video ito, Bumahagang Buntot, Aircraft ng China, hinras umano ang isang US Navy destroyer sa Pasipiko. Kapag hindi talaga tumigil tong mga to, may kalalagyan talaga to sa US, man. So, like, comment, share, subscribe, Filipino IC, TV, start. Disclaimer. May disclaimer siya. PHTV. Iniulat. Basang-basa ko na to si PHTV. Iniulat na isang source na pinayuhan umano na isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army, si President Xi Jinping, na huwag sagarin ang pasensya ng Amerika at Pilipinas dahil posible umanong magkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Posible naman talaga yun, men, na binalaan siya, no? But, this Mr. Xi Jinping kasi, yung pinag-iisip ng taong ito, men, ay kakaiba. Like for example, kahit nasabihan pa siya, no, huwag mong ganyan masyado yung US. Ang iniisip kasi nito, no, mapapahiya tayo sa buong mundo eh. So kahit mali na, parang naninindigan sila. Something like that, di ba? Para sa akin nga, yan yung nangyayari ngayon sa China eh, na dahil nga nakapokus na ang mata ng buong mundo dyan sa WPS issue, South China Sea issue, pinanindigan niya na lang talaga kasi siguro sobrang hurt yung ego niya kapag isipin niya na my goodness, napaatras lang tayo ng Pilipinas. Ang liit na bansa lang ng Pilipinas. So kaya kahit na natalo sila sa arbitral, kahit na napatunayan natin na sa atin yung teritoryong yan, hindi talaga umatras yung China. Siguro dahil na rin sa pride. Pero I think yung pride na yan yung makakapagpahamak sa kanila eh. My goodness tuloy. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na nababahala siya na baka magpadala ng mas malakas na pwersa ang Estados Unidos sa Pilipinas at kapag nangyari ito, sigurado umanong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Ipinaliwanag niya na kapag nag-deploy ng mas maraming sundalo at asset ang US military sa pinagtatalo ng karagatan, sigurado umanong tataas ang posibilidad ng aksidente at posibleng humantong ito sa hidwaan. Yun nga yung tansya ko din na hindi lang talaga water cannon yan, men. Baka in the near future or mga ilang buwan makalipas, baka mas magiging nakakasakit na talaga or nakakatakot na yung gagawin ng China sa atin, My goodness. Sinabi naman ng mga eksperto na malinaw umano na nababahala ang ilang opisyal ng People's Liberation Army at sa katunayan, marami sa kanila ang hindi sumusuporta at ayaw sa giyera, lalong-lalo na kung ang makakalaban nila ay ang US military. Iniulat ito matapos nagkaisa ang mga mambabatas sa Estados Unidos na kondinahin ang mga agresibo at ilegal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at ang patuloy na paglabag nito sa international na batas. Yan ba yung something Senate ng US? Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na noong nakarang linggo habang nagsasagawa sila ng isang regular na resupply mission sa BRP Sierra Madre, agresibo umanong hinarang at binangga ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine resupply boat malapit sa Ayungin Shoal. Nako. Naglabas ng bipartisan statement ang House Foreign Affairs Committee ng Estados Unidos bilang suporta sa Pilipinas at sinabi na kinokondina nito ang ginawang aksyon ng China at nangako na hahanap sila ng paraan upang matulungan ang PCG. Sa pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila na walang alinlangan na susuportahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang Pilipinas at nangakong lalabanan ang mga ginagawang iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang problema lang dito, yung China naging maingat sila. Porket alam nila na yung MDT ay magwe-wake up lang kapag may madedo.
Wala, water cannon lang din yung pinagagagawa nila. Pero karma talaga ng China men kapag hindi talaga nila natansya yung pinagagagawa nila dyan. Good luck talaga sa kanila men dahil US at Pilipinas talaga yung makakaharap nila. Tuloy. Ang pahayag na ito ay inisyo ni House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCall ng Texas, Gregory Mix ng New York, kasama ang Subcommittee on the Indo-Pacific Chairman na si Yang Kim at Amy Vera na parehong mula sa California. Okay. Sinabi ng mga mambabatas na mga barko ng CCG at Maritime Militia ay sinadya umunong banggain ang mga PCG vessel na kung saan ang mga Filipino crew member ay direktang nalagay sa panganib sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinasadya nga eh. Kaya yun nga yung nakakalungkot kasi walang ginagawa yung ano natin. Wala lang, nagpapawater cannon lang din sila. My goodness. Dapat mahanapan sa ibang aspeto naman, dapat mahanapan nila ng solusyon yan, men. Iulat na nag-deploy umano ang US Navy ng isang warship malapit sa Ayungin Shoal upang bantayan ang ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa report na dineploy umano ng US Navy ang isang Arleigh Burke-class destroyer na USS Benfold malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na hindi umano mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. So parang labas, namimili sila, ganun. Sinabi naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na dineploy nila ang USS Benfold upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Huwag lang talagang manluloko tong US men kasi dudumugin talaga to ng kapilipinuhan kapag yun hanggang salita lang sila. Nako. Magbablog talaga ako ng English men. Magre-reaction video ako ng English. Yabang eh. Hey US, don't you dare to try me because you know if you're trying to, di ba, nahirapan na mag-English. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. I don't think matatapos yan, men. Iniulat ito matapos sinabi ng isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China ng aligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong pananagutan ang Beijing dahil sa pinsala sa mga coral sa West Philippine Sea ay walang katotohanan at batayan. Kaya nga yan yung isa sa nakakalungkot talaga, no? Iniingat-ingatan natin, inagaw-agaw nila, tapos winawalang hiya nila. Grabe, sobrang nagpapadala talaga sa pagkaganid ng China, men. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung totoong nagmamalasakit ang Pilipinas sa environment, dapat umano nitong alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal na kung diba? Ang galing-galing. Kung nagmamalasakit daw tayo, tanggalin yung BRP sa Ayungin. Sira ka ba? Kapag tinanggal namin yan, anong gagawin niyo dyan? Alam nga namang pangangalagaan nyo rin yan. Of course, aabusuhin nyo rin yan. Noon pa naman kayo sa ganyan. Tuloy. Kilala sa China bilang Renai Chao. Nang tanungin si Mao tungkol sa plano ng Pilipinas na magsampa ng reklamo laban sa China dahil sa mga nasirang corals, sinabi niya na mga akusasyon ng Philippine government ay walang factual basis at dapat na unang itigil ng bansa ang paglikha ng isang political drama. Diba? Tayo pa ngayon yung lumalabas na political dramatist. Idinagdag niya na kung tunay na nagmamalasakit ang gobyerno ng Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea, dapat nitong hilahin ang grounded na Navy ship sa Renai Chao sa lalong madaling panahon. Bahala kayo dyan. Dyan lang Sinabi ni Mao na dapat ihinto ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-discharge ng BRP Sierra Madre ng maruming tubig sa karagatan at huwag hayaan ang kinakalawang na warship na magdala ng permanenteng pinsala sa lugar. Sinabi naman pinagsasabi ng Department of Foreign Affairs na hinihintay nito ang assessment ng mga kinauukulang ahensya tungkol sa environmental damage sa Rosal Reef. Binanggit din ito ang Article 192 ng United Nations Convention on the Law of the Sea na nag-uubliga sa mga bansa na protektahan at pangalagaan ang marine environment.
Wow, nagsilipada no. Muusok pa. Yan, helicopter. Sana maglagay ng ganyan no, mga tatlo dyan sa West Philippine Sea. Tingnan natin kung ano yung gagawin ng China. So yun lang naman, PHTV original video in the description box below. Panoorin nyo rin yan. Tapos yun men, kita nyo naman kung paano magmanipula itong China. Sobrang ano talaga sila men. Kapag tayo yung, kapag sila yung bumabanat sa atin, pinapalabas nila na tayo yung mali. Like for example, yung pagwawater cannon nila, tayo mali daw doon kasi bakit na tayo dumadaan-daan pa doon. Sa kanila naman yun. Tapos kapag ngayon naman, kagagawa nila, like for example, ganyan, tayo naman yung bumira sa kanila na sinisira nyo yung mga corals, tayo pa rin yung mali. Kasi gumagawa daw tayo ng drama. My goodness, ang lakas talaga ng trip ng mga to Hindi ko talaga ma-imagine men kung saan humuhugot itong mga Chinese na to. Like, what? Bakit every time talaga pumapabor sa kanila? Like yun, nagkaroon din sila ng mga deals and ano-ano dyan sa WPS para daw sa katahimikan. Pero pumapabor sa kanila. Mantakin nyo yun men. Tayo yung magpapaalam. Kapag pumayag tayo na dyan, like, papayagan din naman daw nila tayo na mangisda dyan. Pero need nating magpaalam. Ang lakas ng trip. Tapos yung ibang Pilipino naman na naniniwala na ganun sa proposal ng China, niwala naman, sige, okay na yan. Magpaalam lang naman. At least, makakapangisda pa rin tayo. Ang dali nyong maloko min. Naniniwala agad kayo sa mga ganyan-ganyan, pwede lang namang pain lang nila yan para kagatin. Tapos kagat naman kayo agad. 'Di ba? Haharap-harap pa sila sa atin sa arbitral, tapos in the end, nung natalo sila, ayaw nilang sundin. Yun lang naman sobrang labo talaga ng China kahit saang angulo mo tingnan. No? My goodness. So, yan lang naman. Ano masasabi nyo doon kay Mao-Ning? Nakafocus kay Mao-Ning. Ang lakas din kasi ng amas nitong si Mao-Ning, men. Inis na din ako sa kanya, ha. My goodness ka, Mao-Ning. Ikaw talaga, puro ka talaga, kahit na babae ka, nakakaasar ka din na nandyan ka Di ba? So, yan lang muna guys. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, PHTV, Filipino AC. So, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino AC is out.